Magandang gabi po sa ating lahat. Sa sama-sama nating pagdiriwang, isama po natin ang ating mga tagapagtangkilik. Pasasalamat ni na Maxima Bagolor and family, Mayor Willie and Elvie Kiat and family, Nilo and Tessie Javier and family, Lorenzo and Seni Javier and family, Estela de la Fuente and family, Tessie Bernardo, Aldrex and Rosel Bernardo and family, Chapista Cruz and family, Macario and Consolacion Agulto and family, Ricardo and Lorenza San Jose and family, Adoracion Pineda and family, Alfredo and Maria Gracila de la Peña and family, Lina Pascual and family, Remedios Simbulan, Peli Bunag and family, Jovita Cruz and family, Sheila and Richie De Guia and family, Boy and Lydia Abitong and family, LB Baloy and family, Ine Borja and family, Rico and Ine Coronel and family, Priscilla and Louis De Leon, Maxima Menpin, Romeo Menpin, Mary Ann Menpin and family, Lorenza Menpin and family, Telma Rubio and family, Ato and Evelyn Rivera and family, Leti and Lerica Santiago, Ruby Santos, Rosie Aldana and family, Marietta Comilla and family, Elena Santos, George and Raquel Lugto and family, Tom Lugto, Clarissa Lugto and family, Christine Guanizo and family, Katrina Ratsay and family, Romel and Girly Yabut and family, Corazon Yabut, Lori Cabading, Marilyn Trinidad, Connie Lopez and family, Fred Lopez and family, Violenda Agaton, Golden Crucifix Team, Gaba and Cruz family, Crisanto and Alice Alcantara and family, Cristina Recta and family, Rosita del Rosario and family, Eder Salazar and family, Rodel and Inday Montalban and family, Junior and Shirley Principio and family, J. Roberto and family, Rosalinda Yambao, Malu De Choco, Richard Cruz, Raymar Canto, Donna Lopez and family, Junior Tadeo, Maris Bernardo, Narciso Marquez, Basas family, Maricel Lagrata and family, Rosalinda Kiambao, Melanie Villegas, Ana Carlos, Teresa Pagyo, Boy and Baby Baldonado, Joan Asinto, Jasmine De Vera, Anthony Rivera, Ernesto Wating, May Reyes, Victor Joseph Manuel, Brian Pile, Leti Santiago, Bong and Atet Mempin, Edward Del Rosario, Lynn and Renny Boy Dalieda, Felipe Lina, Pia Francisco and family, Aida Mendoza, Renzo and Timothy Yabut, J. Roberto and family, Ding and Lita Santos, Doctora Clarissa Santos and family, Narciso and Lina Sanchez, Bernardita Advincula and family, Ann and Sonny Tonggol, Baby Cruz and family, Montalban family, Eliseo Perez, Narciso Marquez and family, Roca Montalban and family, Brian Montalban and family, Troy and Marvin Morelos family, Cesar and Rodelyn Mangon and family, Angel Reyes and JC Ratilla, Concepcion Arcega and family, Joselito and Alicia Mayola and family, Eric, SP and Claire Eritz Mangon, Freddy and Ine Borja, Maine Lynn Trinidad, Janet Tabon-Tabon and family, Micaela Lagrata, Roel Nico Lagrata, Melanie De Leon and family. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan,
sina Rosing Tadeo, Derek Dandan, Elaine Villangca, at Louie Coronel. Para sa maagang pagaling ng ating mga kapatid na sina Joel De Leon, Reiner Canto, Freddy Borja, Delia Ramirez, Antonio Pontonilla, Felicidad Miranda, Alan Sopeña, Luis and Lina Villanueva. Para sa natatanging kahilingan ni Roel Mico Lagrata, Micaela Lagrata, at Herminia Araneta. Para naman po sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao, Flaviana Sinana Ake, Eliseo Rogelio Cipriano Maria Pablo, Beatriz Porcha Alfredo, Julieta Di Alfredo, Zenaida Hector Rodolfo, Seferino Anita Rene Alfonso, Julieta Romeo, Baby Ratay, Elmer Romulo Jose Dionisio, Gabriel Ramon Anastasia Alfonsa, Chopisto Eulalia Lugarda, Romulo Amelia Urbano Guadalupe, Rogelio Antonio Olimpia, Ricardo Romeo Miguel, Noemi Mahal Iyo Itang Rene Pilar Brigido, Maria Porciano, Ann Catherine Imelda Delpina, Gemma Rogelio Teresita Apolonio Lorenza, at Agrepino. Pasasalamat din nila Jelsie Rain Moya, Wilbert Moya, at Leila Moya. Ika-6 na linggo sa karaniwang panahon, pandaigdig na araw para sa may sakit. Nahabag si Jesus at hinipo ang ketongin. Sama-samang makibahagi tayo sa pagkalinga sa mga may sakit at may karamdaman bilang pagtulad kay Jesus. Sa liturhiya, ang araw na ito ay itinakda bilang araw para sa mga may sakit at para sa mga health workers. Sa darating namang Miyerkules ay simula na ng Kwaresma, ang Miyerkules ng Abo. Ipinaalala po sa lahat na ito ay araw ng ayuno para sa may edad gulang 18 hanggang 59 at abstinensya, ang hindi pagkain ng karne. Turo ng simbahan, ang mga may karamdaman, ang mga mahihina at mga mahihirap ang puso ng simbahan. Sila rin dapat ay maging puso ng ating makataong pagkalinga at gawaing pastoral. Tumayo po tayo. Magandang gabi po mga kapatid. Atin po ngayong idaraos ang Lusinarium at pag-aalay sa Mahal na Birhen ng Lourdes para sa huling nobenaryo. Kandila. Ang kandila ay sumasagisag kay Kristo bilang liwanag ng mundo. Sa tulong ng ating mahal na ina, makita nawa natin ang kabutihang nanggagaling sa katingningan ng Panginoon at maipamalas ito sa ating kapwa.
Ang mga magsisipag-alay ng kandila ay si Ginoong Anthony Rivera at Ginang May Reyes. Ginoong Ernesto Huayting at Ginoong Victor Joseph Manuel. Bulaklak. Ang bulaklak ay kumakatawan kay Maria bilang ang pinakamarikit na bulaklak sa hardin ng Panginoon. Kabilang sa mga tampok na sagisag ni Maria ay ang iba't ibang uri ng bulaklak tulad ng liryo, sagisag ng kalinisan at rosas. Isang simbolismong hinango mula sa aklat ni Isayas sa aparisyon ng mahal na Birhen ng Lourdes kay Santa Bernardita. Nagpakita rin siyang may dilaw na rosas sa kanyang magkabilang paa. Ang mga magsisipag-alay ng bulaklak ay sina Ginang Joanna Cinto at Ginang Jasmine de Vera. Rosario. Ang isa sa pinakatanyag na pananalangin sa mahal na Birhen sa pagpapakita ng Birhen ng Lourdes kay Santa Bernardita, siya ay laging may tangang 6 na dekadang rosaryo, isang uri ng rosaryo na malimit ginagamit sa rehiyon ng Pransya. Sa tuwing siya ay magpapakita, kanyang hinimok at sinabayan si Santa Bernardita na manalangin gamit ang rosaryo. Ang mag-aalay ng rosaryo ay si Ginoong Brian Pili. Corona. Sa gisag ng ating pagbibigay pugay at karangalan kay Maria, ang mahal na Birhen ng Lourdes bilang ating ina at reyna, nawa ang kanyang pagiging halimbawa bilang birheng ipinaglihing walang salang orihinal, ang Immaculada Concepcion, ay maging anyaya sa atin sa isang buhay na puspos ng pananampalataya at gawang kabutihan. Ang magpuputong ng korona sa mahal na Birhen ng Lourdes ay si Ginang Letty Santiago. Palakpakan po natin ang ating mahal na ina. Viva Nuestra Señora de Lourdes de Bustos! Viva la Virgen! Maraming salamat po. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at pakipagka-Espiritu Santo, naway sumayin ng lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, si Jesus ang ating kagalingan. Upang maging marapat tayong gumanap sa banal pagdiriwang sa gabing ito, aminin natin ating makasalanan. Panginoon Jesus, pinangaral mo ang mabuting balita sa lahat. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yesu Cristo, pinagaling mo ang mga may karamdaman. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon Jesus, pinatawad mo ang mga nagkasala. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawaran natin mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapalapan, at sa lupa'y kapalapan, sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maasahan. Sa gandang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mapalad na maging iyong tahanan. Pamagitan ni Jesucristo, kasama Pedro Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Sa unang pagbasa, ibinibigay ng Panginoon ang mga tuntunin tungkol sa sinumang magkakaroon ng karumhang kaugnay ng anumang sakit sa balat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, kung ang balat ninuman ay magbago ng kulay, mamaga o kaya'y magkaroon ng singaw na parang ketong, dadalhin siya kay Aaron o sa mga anak niyang saserdote. Ituturing siyang marumi at di ito dapat kaligtaang ipahayag ng saserdote. Ang may ketong ay dapat magsuot ng sirang damit, hindi magsusuklay, tatakpan ang kanyang nguso at laging sisigaw ng marumi, marumi. Hanggang may sugat, siya'y ituturing na marumi at sa labas ng kampamento, mamamahay na mag-isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan, dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Lahat ng matuwid at tapat sa poon, magalak na lubos, dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa Kanya'y sumunod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Sa ikalawang pagbasa, itinatagubilin ni Apostol San Pablo na huwag maging sanhi ng karumhan o pagkakasala ninuman, kundi gawin ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ninuman ng mga Hudyo, ng mga Griego, o mga kaanib sa simbahan ng Diyos. Ang sinisikap ko na may mabigyan kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang maligtas sila. Tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po tayo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, may isang ketongin lumapit kay Jesus. Nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako. Nabag si Jesus at hinipon niya. Sabay wika, ibig ko, gumaling ka. Nung di nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong maigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip, pasuri ka sardote. Pagkatapos magandog ka ayon sa inutos ni Moises upang patunay sa mata na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya bagkos. Pinamalita ang nangyari, anupat hindi na hayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang sa labas sa mga ilang na puok at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bati mo ating makatabi, magandang gabi sa iyo. Kumusta po kayo? Tayo po ay nasa ikasyam na gabi ng pagnanobena. Ito po ang huling pagnanobena natin sa karangalan ng mahal na biri ng Lourdes. Kumusta po ang pagnanobena natin? Iba-iba po nagnanobena, di po ba? May nagnanobena simula pa, meron siyang gustong makamit o makuha mula sa malabirin. Meron man nagnanobena basta't kasama-sama lang siya, nagdarasal, nagpupuri sa malabirin. At meron naman talagang nagnanobena, taglay ang malalim na panampalataya sa kakayahan na magpagaling ni Maria para sa kanyang anak. Mga kapatid, sa Ebanghelyo ngayon, ating natunghayan, ang isang taong may sakit na ketong lumapit kay Jesus, ipinahayag ang kanyang kababaang loob at pananampalataya. Nanikluhod sa harapan ng Panginoon at nagmakaawa. Tayo po ba nakakita ng taong may sakit na ketong? Marahil hindi pa po, ano po. Kasi po, pero meron po tayo, tala leprosarium. Diyan po nilalagay yung mga may sakit na ketong. Ngayon po ay napagagaling na po yata mabilis. Subalit ng mga sinauna, tunay nga po, inilalayo sa karamihan. Pag kayo po nakakita ng ketong, yung taong may ketong, para po sugat yan marami. Marahil sabihin na tayo mandiri. Subalit ay sa ating pagkakaalam, ang ketong po hindi nakakahawa. Kapag ikaw ay meron nagkaroon ng sugat sa ilong na ketong, unti-unting mauubos ang iyong ilong. Pag sa tenga, unti-unting mawala ang iyong tenga. Ang ketong hindi lamang sakit sa katawan, kundi dala nito ang social and religious stigma. Ibig sabihin, pag may ketong, ikaw initsoper ng lipunan. Kaya nung panahon nating Panginoon, ang mga may sakit na ketong hindi palaboy-laboy. Natatandaan niyo po ng pagaling ni Jesus, ang 10 may sakit na ketong, saan sila nanggaling? Sa yungib, sa isang bundok. Sapagkat ayaw ng lipunan na sila'y palaboy-laboy. Ang taong ito'y malakas ang loob, lumapit sa Panginoon. At sabi niya, kung gusto mo, malilinis mo ako. Ipinapahayag ang kanyang malalim na pagtitiwala sa kapangyarihan ni Jesus na magpagaling. Na makita sa ni Jesus na antig ang kanyang damdamin. Ano ang ginawa ni Jesus? Hindi lamang kinausap, kundi hinipo ang taong yon. Nung panahon yon, ang sino mang makipag-usap at humipo sa may sakit na ketong, sa itinuturing marumi sa kultura ng mga Hudyo. Hinipo ni Jesus ang taong iyon. Dala
ang malasakit at pagmamahal sa taong nangailangan may sakit. Nahangad niya ay luminis mula sa mga sugat dala ng ketong. Ang pagpagaling ni Jesus ay hindi lamang napapanauli ang kalagayang normal, malusog ng tao, higit sa lahat. Muli siya ibinabalik sa lipunan. Sapagkat pagkat tayo magaling na, normal sabihin normal, hikilala siya ng lipunan at pakasama sa takbo ng buhay. Pagkatapos na siya pagaling, ano ating natunghayan? Sabi ng Panginoon, tahimik ka lamang. Huwag mong ipagmakingay. E dala ng sobrang kagalakan ng taong yun. Hiniyaw niya, marahil. Ako'y magaling na. Ano nangyari? Hindi makapasok na hayagan si Jesus sa mga bayan sa gilid-gilid lamang. At doon dinadala ng mga taong may sakit. Sa larawang mga kapatid, sa mensahe ng Ebanghelyo, ang tanong ay, sa ating sarili, gaano kalalim ang ating pagtitiwala kay Kristo? Gaano kalalim ang ating pananalig sa Panginoon? Kuminsan, karanasan natin, pag dumudulag sa Panginoon, 50-50 lamang. Ibig sabihin, lumalapit sa Panginoon, baka, pagka ng Panginoon ang hinihiling, o kaya naman, kalimutan ako ng Panginoon. Ganon din, hanggang saan tayo handang ipagkatiwala ating plano sa Panginoon. Mga kapatid, napakanda sa huling araw natin pagnobena sa Karamanang-Biring ng Lourdes. Ipinakita sa atin ang pagpagaling ni Jesus sa taong initsupera ng lipunan, hinawakan at pinagaling. Ipinakita niya at pinadama sa taong yun ang malasakit at pag-ibig ng Diyos. Ganyan din tayo mga kapatid. Huwag tayo mangiming lumapit sa Panginoon. Huwag tayo mangiming magsalita sa Panginoon. Sapagkat tunay ang kanyang pagpalang kamay ay lulukob iaatang sa ating balikat upang pagalingin tayo sa iba't ibang uri ng karamdaman. At higit sa lahat mga kapatid, malimit ang binabanggit natin ito, sadyang sagana ang biyaya ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kailanman, hindi tayo pababayan ng Diyos. Kailanman, hindi tayo itatapon ng Diyos. Sumasampalataya ako, Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon ng ating lahat. Nagkatawan tao, siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. mga kapatid, sa amang mawain, tayo ay maglahat ng pangailangan at panambitan ng buong sambayanan. Ating isamo, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para ang simbahan ay laging maging mapagmalasakit sa mga may sakit, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para ang mga nasa pamahalaan ay pangalagaan ang kalusugan ng mga mamamayan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para ang mga doktor, nurses at iba pang naglilingkod sa mga pagamutan ay pagsikapang maglingkod sa ikagagaling ng mga may karamdaman, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para ang mga may sakit ay makadama ng kagalingan at pagdamay ng Panginoon,
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para tayong natitipon ngayon ay makibahagi sa paghihirap ng iba, sa pagdalangin para sa kanila, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para ang mga yumao ay magkamit ng kapayapaang walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Ama ng kagalingan, dinggin ang aming panalangin. Magmalasakit nawa kami sa kapwang may sakit at nangangailangan. Pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin.
ng aming gaganaping paghahain, kami naway maitaguyod na gagawin namin ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo, pamagitan niya kasama Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. itaas sa Diyos inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon natin Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pamagitan ni Jesucristo ay Panginoon, nasa aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig pinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglaga sa amin, ng katiyakan na kalang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa na mga anghel sa nagpupuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at ang lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan, kaya sa pamag-Espiritu gayong banal ang makalob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoon Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati, binigay sa kanyang malagad, at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muling nagpasalamat sa iyo. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapatawad ng kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, namin mahal, iligtas mo kami tanan. O Jesus, namin mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay bibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Pustusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na umaasang muling nabubuhay. Gayon din maginugot ang ngayong gabi kasama ang mga yumaw naming kabarangay na walang nakakaalala. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, gayon din, nagdinibersaryo ang kanilang kasal at may natatayang kahilingan sa misang ito. Kaysa na malabering Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang na ang pagpupuri sa gararangal mo pamagitan ng anak na aming Panginoon Jesucristo. Pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parat papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagabili na magagaling na utos at turo mabatalang aral, buong pag-ibig nating ipahayag. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasari ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yagyano kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama. Pagkalaw mo kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayos sa kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Jesucristo. Maria, at ang kapangyarihan at ang kapurihan, mapagkailan mo. O Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo,
aking kapay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalaban mo kami ng kapayap at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama Pedro Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, magbigayan tayong kapayapaan sa isa't isa. Ang sanlibutan, maawa ka sa amin. Diyos peccata mundi, dona nobis pace, dona nobis pace. Mga kapatid, na ito si Kristo ang tinapay ng buhay, tanggapin natin siya sa banal na piging. Panginoon, di ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen.
Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pagkikinabang. Gawin mong laging manabig sa pagsaluhan ang kaloob mo sa aming ikabubuhay. Pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ave Regina, Mater Misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Hevae, a te suspiramus, gementes et plentes, in lacrimarum vale. Ea ego, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos. na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo ang aming Panginoon. Manalangin tayo, mapagpalang Ama, kasyan mo kami ng iyong mahal na pagpapala. At yayaman ang malida ng hel, ay makilala namin ang pagkataon na Jesucristo ang anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagamatay sa krus. Papakinabangin mo kami na kanyang pagkabuhay na maguli. Sa kalawalatian sa langit, niling namin ito sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang tulong ng Diyos ay mamalagi nawa sa amin. Amen. Mapuputay sandali. Katulad po tayo nalalaman sa dating pong Miyerkules, ika-14 ng Pebrero. Ano po sa Miyerkules? Hindi. Valentine's Day. Di ba? Natapat lang po yun, Valentine's Day. Ito po ating simula ng 40 araw sa panahon ng Quaresma, Ash Wednesday. At sa araw po yan, at tinatanggap natin ang banal na abo. Napakaganda po yung ritual dyan, di po ba? Ikaw ay tao mula sa labok at sa labok muli magbabalik. Di po ba? Napakaganda. Walang magmamatigas dyan, ayoko. Dating ang araw, ikay maging alabok din. Sa araw po yan ay tinatawag na fasting and abstinence. Unang-una po yung pagbabawas ng pagkain. Kung tayo kumakain ng 2 plato, sa araw na siguro naman ay kalahating plato na lang. Palagay di mo tayo mamamatay, ano po. At saka yung pagkain ng lamang karne. Sa araw na po yun, ito yung mga uri ng sakripisyo. May masarap yung tilapia at saka galunggong. Ano ba yan? Yung mga isda pa, di po masarap. Isang araw po, isang uri na sa atin, iniiwasan natin. Pero may exemption po yan. Pag tayo sobrang tanda na, exempted na po tayo. Matanda na, parang makaka-na-stick, matanda ka na. Sabihin, pag nagagamot ka, exempted din po yan.
Kaya maaari po tayong kumain ng karne at regular yung pagkain sa araw na yon. Kaya po. Kaya din po sa Biyernes po darating, ika-16 ng Pebrero, simula po ng nobena natin sa karangalan ng Patron Santo Niño. Meron po tayong misa at nobena, umaga at gabi. Kaya po kung tayo busy sa umaga, sa hapon po naman sa gabi, makapag-nobena sa karangalan ng ating Patron Santo Niño. Alam po natin kapistahan ng Pistang Bayan, Pistang Pasalamat ay ika-25 ng Pebrero, araw po ng linggo. Salamat po. Tumayo po tayo. Sumayin niyo ang Panginoon, At sumayo rin. pagpalain ka ng mahabagin Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo sa kapayapaan at maging mapagmalasakit sa kapwa. Salamat sa Diyos.